So yo, what's up mga kalitar? Ayan, kamusta kayong lahat mga kalitar? Another video ulit ng ating tutorial mga kalitar. Kasi marami na tayong subscribers mga kalitar. Halos 40k na tayo. Nung gumawa tayo ng huling tutorial wala pa tayong 40k. Marami na dagdag dito sa YouTube channel natin, yung panibagong kaibigan natin. Kaya gagawa ulit tayo ng tutorial kasi hindi nila naabutan yung mga dati natin tutorial. At nagre-request sila. Marami pa rin nagre-request mga kalitar ng tutorial ng pagkayas ng dulo ng pakpak mga kalitar o ng pambagyuhan. So ayan mga kalitar, yun yung topic natin ngayong araw, ngayong hapon mga kalitar. Kaya nasabi ko, para sa mga bagong subscribers natin na hindi naabutan yung mga tutorial natin dati na ginawa mga kalitar. So itong saranggolang to mga kalitar ay isang dipa. May isang dipa to mga kalitar na saranggola na pambagyuhan. So ang pambagyuhan mga kalitar, pag sinabi pambagyuhan, ang kailangan dapat makapal to mga kalitar, itong gitna. So ganito siya mga kalitar, ayan. Malapad siya mga kalitar tapos makapal. Kita niyo ba mga kalitar, yan yung kapal niya. So yung papakita natin naman yung paghubog nung dulo ng pakpak mga kalitar. Kasi yun yung tinatanong lagi ng karamihan, paano ba hubugin yung dulo ng pakpak. So ito yung dulo mga kalitar ng ating saranggola. Ito yung pambagyuhan mga kalitar. Marami kasing klase ng saranggola mga kalitar. Meron tayong pang mahinang hangin, may pang panayon, may pang malakasan mga kalitar. Ayan, yan yung mga saranggola mga kalitar. So ang topic natin yan ay sa pambagyuhan mga kalitar. Kasi ngayon talaga ay napakalakas ng hangin mga kalitar. So meron tayong ginawa mga pambagyuhan mga kalitar, gaya nung One Piece. Ayan, gaya nung Di-Ibon mga kalitar. Yan, nalabas sa screen yan mga kalitar. Saka yung ating kulay green mga kalitar na puwet isda. Yan yung mga pambagyuhan natin na ginawa kasi makakapal talaga yan. Ginawa natin siya nung taglakas noon ang hangin. Kaya nalaman natin pambagyuhan kasi subok na rin yun mga kalitar. So ito mga kalitar, hindi pa man subok sa lipad, ang kayas nito ay pambagyuhan din mga kalitar o pangmalakas ang hangin. Hindi naman mismong pambagyuhan kasi pag sinabing pambagyuhan talaga mga kalitar, yung mismong kaya-kaya yung bagyo. Hindi natin masabi kung gaano ba talaga kalakas yung bagyo. Pag signal number 5 yan mga kalitar, ewan ko ba kung may tatagal pa dyang saranggola mga kalitar, di ba? So ito mga kalitar, ito yung saranggola nating hinubog kanina. Ginawa natin to kanina at papakita natin kung paano kayasin tong hubog ng ganito mga kalitar. Marami kasing klase ng hubog, meron pa box at meron pa tilos. Ito pa oblong to mga kalitar. Yan, makikita nyo naman mga kalitar. So papakita natin yung pagkakayas mga kalitar. Bali, kuha tayo ng stick para makita nyo yung ating pagkakayas mga kalitar. Tabi muna natin to. So ito mga kalitar, sample to. Kinayas ko na yung kabila mga kalitar. Kailangan nating makuha ang ganitong klase ng hubog mga kalitar. Ayan. Ayan mga kalitar. Kailangan makuha natin yung ganyang klase ng hubog. So paano ba natin kakayasin pag ganito mga kalitar? Para maging bilog o paoblong. So ito yung kabila, kakayasin natin. Susubukan natin gumawa ng ganitong klase ng hubog. Okay, ito mga kalitar, start na tayo. Panoorin nyo mabuti kung paano natin kakayasin yung dulo. Okay mga kalitar, bali ito yung kawayan. At ito yung pinakamagsisilbing hubog niya. Ang una natin gagawin mga kalitar ay kuhanin natin yung tamang liit o lapad ng kawayan mga kalitar bago natin siya panipisin. Unang babawasan natin mga kalitar ay itong ilalim, tapos itong ibabaw. Ito yung balat, di ba? Ito yung balat mga kalitar, kita nyo naman yung balat. Ito yung ibabaw, ito yung ilalim, ito yung unang babawasan natin mga kalitar. Ayan, dito tayo kukuha ng tabas. So panoorin nyo lang mga kalitar. Okay, ito na mga kalitar, kayasin na natin. Bali, umpisa tayo sa dito sa ibabaw. Ayan, ganun lang. Tapos ilalim. Ayan, palitan lang. Tapos ibabaw ulit. Pipihitin lang yung kawayan mga kalitar. Kumbaga ito yung ibabaw. Ayan. Pihitin nyo lang. Ayan. Tapos ito na yung ilalim. Babawasan na natin. Siyempre nasa ibabaw na siya kasi pinihit natin. Tapos ito ulit. Palitan lang mga kalitar. Hanggang maging paliit mga kalitar yung dulo.
Mas maganda kung hahanap kayo ng kawayan mga kalitar, ito yung pinakadulo, tapos mahaba yung pagkabuko niya mga kalitar. O yung bias, para mas magandang hubugin. Ang habulin nating hubog mga kalitar ay itong kabila, ganito. Ayan, kailangan natin makuha yung ganyang hubog. So tuturo ko sa inyo paano kayasin. Ito ulit mga kalitar, kuhanin muna natin yung tamang nipis. Ito mga kalitar, itong hubog na to ay pang isang dipa. Isang dipang saranggola yung hubog nito mga kalitar. Pwedeng gawin nyo to sa isang dipang saranggola. Ayan mga kalitar. So ito mga kalitar, mula dito paliit siya mga kalitar ha. Kumbaga parang patulis mga kalitar. Pero hindi naman mismo patulis na patulis. Kumbaga ang magiging lapad nitong dulo mga kalitar ay siguro mga kalitar. Sukatin natin ng medida. Okay mga kalitar, bali ang sukat ng pang isang dipa natin, ito yung pinakadulo, yung pinaka magiging hubog. Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ayan mga kalitar. Back na yung medida natin So, ano siya mga kalitar? Ang lapad niya 8 mm mga kalitar. O 8 mm. Ayan mga kalitar. Yan yung maliliit na guhit na yan mga kalitar. Yan yung pinaka mm. Kita nyo ba yung maliliit na guhit na yan? So, 8 mm yung lapad nito mga kalitar. Itong pinakadulong hubog. So, yan mga kalitar. Umpisa na ulit natin kayasin mga kalitar. Tutok natin. So sa pagkayas mga kalitar, dapat sabi ko nga, patulis mga altar, bawasan pa natin to. Puro gilid lang muna mga kalitar, yung babawasan. Tapos, mga kalitar, ang susunod naman natin mga kalitar na babawasan, kita nyo mga kalitar, yan yung tamang lapad ng ating hubog. Kanina malapad dyan, di ba mga kalitar? Ang babawasan naman natin yan mga kalitar ay itong dulo. Dito naman tayo kuha sa dulo mga kalitar ng tamang nipis. Okay na yung lapad nito mga kalitar, kasi nasukat na natin. Kumbaga, ito naman mga kalitar, ito yung tiyan ng kawayan, diba ito yung puti, kita nyo mga kalitar, ito yung likod naman yung balat. Dito sa may puti, mga kalitar, sa may pinakalaman ng kawayan. Yun naman yung babawasan natin mga kalitar. Paninipisin natin yan nang saktong-sakto lang yung lambot. Mas maganda mga kalitar ay yung nabebend, pero matigas pa rin mga kalitar, para pag pumatak yung saranggola ay hindi basta-basta mababali. Saka yun ang kagandahan ng malapad mga kalitar. Hindi guys sa mga pangkitay, kapag bumagsak, bali agad pag mali yung pagkakapababa. Ayan mga kalitar, medyo hindi lang masyado mag-focus mga altar. Hanap lang tayo ng pwesto. Ayan mga kalitar, ito munang binabawasan natin, itong pinaka dulo. Medyo maliwanag yung likod natin mga kalitar. Okay, tuloy na natin. Kailangan mga kalitar, talagang paliit yung kayas mo. Maliit to, tapos dito medyo pakapal, para hindi maging box yung itsura ng hubog. Meron kasing mga box yung hubog mga kalitar, hindi na bilog o hindi na oblong. Kapag magkakayas kayo mga kalitar, huwag nyong masyadong gagayahin tong kayas ko kasi masyadong mabilis. Pag masyadong mabilis, pag napalalim, hindi na pwede yun mga kalitar. Hahabulin mo yung sobrang nipis. Ako sanay na mga kalitar, kaya
mabilis akong kumayas. Bali yan mga kalitar, ang una nating pinanipis itong dulo. Tapos kailangan ng hubog nyo maging ganito mga kalitar. Okay, kayasin ko muna ng ayos para makita nyo nung maganda-ganda. Okay mga kalitar, yan, medyo malambot na yung dulo. At ito na yung hubog mga kalitar. Ganyan, medyo matigas pa siya. So sa pagbabawas nito mga kalitar, hindi na kailangan ng kutsilyong pag ganito yung kayas mga kalitar. Ang kailangan naman mga kalitar ay pag ganyan mga kalitar ang kutsilyo, tapos ganyan kayor na lang para hindi lumalim yung kayas. Kasi pag ganito may posibilidad na paglalim nito, kakagat yung kutsilyo, lulubog, hindi na magpapantay yung hubog. So ito mga kalitar, panoorin nyo kung paano. Bali ito mga kalitar, ito ulit yung hubog. Ayan, hindi pa siya totaling perfect kasi kakayurin pa natin. So ganito lang mga kalitar para ma-perfect yung ating hubog. Okay, ito mga kalitar, ito yung balat, ito yung laman, patong yung kutsilyo ng pag ganyan mga kalitar, patayo. Tapos hilahin na lang yung kawayan. Ayan mga kalitar, yung kawayan na yung hihilahin para makayor at maging perfecto yung hubog. Panipis to ha mga kalitar. Kumbaga makapal dito hanggang dito, panipis ng panipis hanggang pinakadulo. Okay, ito na mga kalitar yung hubog na sinasabi ko para makabuo kayo ng saranggolang pinakita natin kanina. Para maging oblong yung hubog. Ganito mga kalitar, ayan. Dapat ganyan yung pinaka-hubog niya. Siyempre dapat kaya ng isang daliring i-kilo. Kasi pag hindi kaya ng isang daliri yan, hindi magiging oblong yun. Kasi matigas pa rin yun. Pag nilagyan mo ng bagting yun, mangyayari doon, patilos pa rin mga kalitar yung hubog. Hindi pa oblong. Kaya ganyan mga kalitar. Tapos, ganyan mga kalitar. Ang magiging itsura ng hubog na ganito mga kalitar ay ganito kapag nabuo mga kalitar. Ganito yung magiging itsura ng hubog niya pag nabuo yung kayas na ginawa natin mga kalitar. Ganyan. So ang sukat naman ng gitna, sabi ko nga sa inyo kanina, isang dipa yung saranggolang, yung pang ganitong hubog na dulo, isang dipang saranggola mga kalitar. So ito ang lapad naman, magiging lapad mga kalitar nitong gitna. Sukatin natin mga kalitar. So 16 mm o 16 mm mga kalitar. Ang millimeter mga kalitar yung pinakamaliliit na guhit. Grabe mga kalitar, ang labo ng camera natin hindi mag-focus. Yung pinakamaliit na guhit-guhit sa tape measure o sa medida mga kalitar, yun yung mm. Kaya ang sukat mga kalitar ay 16 mm. Ganito yung lapad mga kalitar. Sa isang dipa mga kalitar yun, sa isang dipa.
Pakita natin ng malayo mga kalitar. Ayan. Ganito mga kalitar yung hubog. Wala pa siyang pangulo mga kalitar. So mamaya ko na lang lalagyan. Ayan mga kalitar, ganun lang yung paghubog mga kalitar nung paoblong o nung pagkayas natin ng dulo ng baskagan o pinakahubog mga kalitar ng ating saranggola. So marami kasi nagtatanong sa atin mga kalitar patungkol doon sa tutorial kung paano talaga kayasin. So ito mga kalitar, yung ganitong hubog ganun yung magiging kalalabasan mga kalitar. Tapos ito mga kalitar, ito yung sinasabi kong pabox. Meron kasing pabox mga kalitar. Kayasin natin to, diretso natin. Pag sinabing pabox mga kalitar, ang malambot hindi itong pinakadulo. Ang pinakamalambot doon pag magiging pabox yung hubog dito sa may banda dito mga kalitar. Dito ka magpapalambot. Parang ganito mga kalitar. Ayan mga kalitar. Ganito yung magiging hubog naman pag pabox. Ito medyo makapal. Dito ka magpapalambot sa may pinaka malapit sa dulo. Kasi ganyan magiging itsura nun mga kalitar. Oh. Ganyan. Pag ito binend mo, lalagyan mo ng bagteng, ang magiging itsura ganyan. Ayan mga kalitar. So kapag nagsalubong yan mga kalitar, parehas ganito yung hubog. Pag pinabaltan mo yan, ang magiging itsura niyan mga kalitar, hindi mismong paoblong o pabilog. Pabox mga kalitar ang kalalabasan. Yun ang magiging itsura ng saranggola. Naunawaan nyo ba mga kalitar? Sana naunawaan nyo kahit ganito yung pag-tutorial natin. Di ba mga kalitar, pag tinalian mo to, o ito, pakita natin ulit. Ito kasi paoblong. Kita nyo mga kalitar, kasi pinakamalambot dito, dulo. Dito sa ginawa natin dito ulit, yung binago natin yung hubog, hindi na ganito yung magiging itsura nun mga kalitar. Kumbaga sabi ko, pabox. Pabox na yung itsura ng hubog. Kasi malambot na to, hindi na ito yung pinakamalambot. Kaya pag hinubog mo ganyan, pabox na. Pero ito yung pinakamadaling gawin mga kalitar, o pinakamadaling hubugin. Yung ganitong klase ng paghubog o pabox. Kasi ito lang talagang palalambutin mo masyado. Tapos pag ginanyan mo, hubog na yan mga kalitar. Pabox nga lang. O, diba? So yan mga kalitar, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang doon na lang yung tutorial natin. Medyo mahaba yung pag-tutorial talaga ng ganito. Kasi talaga pinapakita mo yung pagkakayas. Kailangan hindi lumikdang para matutunan talaga. Okay, maraming salamat sa inyong panonood mga kalitar. Naway nag-enjoy kayo sa ating tutorial. Sa ating tutorial ng paghubog. At hanggang dito na lang mga kalitar. Salamat. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, lalong-lalo na sa mga bago. Yung video natin ginawa ay hindi lang pala para sa bago. Para na rin sa ating mga sadyang solid subscribers mga kalitar. Bye-bye mga kalitar. Salamat.